another eye-opener, encouraging, and message na talagang tatagos po sa puso't isipan ng bawat isa. Ito yung message po kanina. So, I'm so blessed po lagi kasi kapag uma-attend kami dito sa Women to Women, talagang yung mga messages po ay sobrang timely. Kumbaga yung mga messages, yung mga encouragement, yung mga truth na kailangan po nating marinig. And lahat po ito is nakakatulong for the spiritual growth and paglago ng relationship natin kay Lord, pagkakakilala natin sa Panginoon, and especially yung ating paglago ng ating pananampalataya. So yung message po kanina, ang title po niya is like Noah's Day, Living Holy in a Corrupt Culture. So alam naman po natin yung story noon ni Noah na inatasan po siya ng Panginoon na gumawa ng ark kasi nga may plano na ang Diyos na puksain ng kanyang mga nilikha dahil po sila ay sobrang makasalanan. So, yun nga, ang struggle kasi syempre alam naman ni nung mga panahon po na yon is wala pang rain. So di ba nga ang commanding God is gumawa ka ng ark kasi nga i-destroy ko yung mankind. I-destroy ko lahat, even lahat, everything that I have created, sabi ng Lord. And yung ark, yun ang makakapag-save kila Noah at yung kanyang family at yung mga animals na para magkaroon ng recreation ng man. So totally gusto na ni Lord ng brand new ba. So yun nga, naging struggle kasi nga yung mga panahon na yon is wala kang rain, and so people don't believe Noah. So nagwa-warning si Noah na magbago na kayo, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo kasi pasama yung mga tao noon, talagang spiritually, morally corrupt, and talagang totally dinidisobey nila, binabalaspheme nila si God. Wala silang they are really inclined, their hearts are inclined to do evil talaga. Yan yun. Then the Lord saw that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of their heart was only evil and continually. So yun nga. Kasi we know po nowadays what we are living in, di ba? The world that we are living in, yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, our world is really talagang sobrang talamak ang korupsyon dito ngayon. At yung mga nangyari po, 'di ba, yung karahasan, yung mga krimen na nangyayari at evolve ang mga kabataan. So nakakalungkot. Our world is getting evil, more evil and evil each day. Talaga naging sobrang corrupt na. And ayan nga. And ang hirap as Christians, how can we stand out? 'Di ba? In this world full of darkness, in this world full of evil and morally corrupt, talagang sobrang chaotic ang ating mundo. So, the world that grieves God, yan yung mga tinapi kanina, the world that grieves God, the walk that pleases God, the work that honors God, and the wrath that proceeds from God. Hindi ko na po ito itatakal isa-isa. I just want to hit the mark kung ano yung talagang yung pinakapakay ng message. Ito for me, ito yung pinaka magandang message that pwede nating pagbulay-bulayan. So sa Revelations 3:15-20, sinabi dito ni Jesus, si God yan si Jesus yan I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. So yan nga. Yung na yan, 15 yan So, sinabi ni Tita Evie kanina, yung pagiging lukewarm daw, it's katamtamang init para sa mga gawain para sa Diyos, bilang maka-Diyos, at katamtamang lamig sa mga bagay na kamunduhan. So, parang half-half ka. Hindi pwedeng ganun. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan, kung ikaw ay as in, sagarang Kristiyano, 100% dapat. Hindi pwedeng half-half, hindi pwedeng lukewarm, hindi pwedeng maligam-gam ka. Kung mainit ka sa Panginoon, mainit ka talaga. Kung malamig ka, malamig ka. Walang lukewarm. So, sabi dito, iluluwa daw siya. Iluluwa kita, sabi ni Lord. May in-example pa nga na kung sino pa yung mga active sa church, merong mga kilalang pastor, mga leader sa church, sila pa yung gumagawa ng kung ano yung sinasabi ni Lord na mali. And ang masama nun, para bang nino-normalize na lang nila, they are being silent about it. Halimbawa mo na merong isang specific church na parang na-involved sa sexual immorality yung isang
member nila na leader din or parang active sa ministry pero wala silang ginawa about it. Ninormalize na lang nila until na nalaman ng iba pero nakikita nila that the church is doing nothing about it. Walang disciplinary action, hindi nire-rebuke. So para bang sila, nagkaroon na rin sila lakas ng loob, ay okay lang pala to. So parang parang naguguluhan din yung iba. Parang ano ba? Parang ano ba stand ng church? Parang they are not standing up, they are not standing in the truth of God's word. Parang sila mismo is ginagawa nila kung ano yung mga bagay na mali sa mata ng Diyos. So yun, parang parang gumuho yung church na yun, bumagsak yung church na yun kasi yung foundation is talagang hindi nakabase sa hindi rooted kay Christ. Kasi sila mismo mga lukewarm or masasabi nating mga hypocrites, ganyan ba? Ito yung nakakatakot, sasabihin mo na. Sinabi pa nga ni dyan, if you understand, you really understand the grace of God in your life, and if you really love the Lord, you will do what it takes to walk that please Him. Ang salvation natin, hindi naman natin pinaghirapan eh. Hindi natin deserve pero binigay sa atin. Wala tayong ginawa para ma-earn yan. So parang ganun lang kadali na baliwalain natin yun para masuway natin si Lord, para lokohin natin siya, or sino ba ang binebetray natin? Sino ba ang niloloko natin? Si Lord. So kailangan maging maging firm tayo, 'di ba? For what we hold on to. So mag-stand up tayo, no? Kasi halimbawa man 'yan. Sabi pa, the world may admire those who fit in, but God delights in those who faithfully walk with Him. When the culture drifts from God, the greatest testimony is not merely speaking for Him, it is walking with Him every day. Ang isa pa dito na magandang sinabi, at alam ko naririnig yun na rin po, marami pong tao ang hindi pa po nakakapagbasa ng Bible. Not all people know about the Bible, or not all people has read the Bible. Pero did you know, kung ikaw ay Kristiyano, you are the only living Bible that people will be able to read. Kasi yan na actual na yan Kung ano yung pinapamuhay mo, kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, binabasa nila. So, kung they will see if you are walking the talk. You're seeing if you're applying what you are learning every Sunday or sa lahat ng mga inaatinan mong Bible studies, or lahat ng mga kasi ang dami sa church natin, sa CCF, napaka-bless natin sobrang equipped tayo dito ang dami nating, may GLC pa, may mga leadership training, may leaders assembly, may GLC every Sunday, ang gaganda ng mga messages, may D group, may movement, may women to women. So wala po yan wala yan sa mga baliwala yan, lahat ng knowledge mo, kung lahat po yan ay nandito lang. So, kailangan talaga yan, sinasabuhay natin at nakikita talaga, yung heart talaga natin natatransform. So, transformation po talaga ang dapat makita. Saka for me, kailangan mamuhay tayo ng yung daily repentance talaga. Sabi dito. Paano ba natin hinaharap yung truth? Halimbawa, tayo bilang mga Kristiyano tayo. Syempre, sinasabi ni Lord, love the sinner, hate the sin. So, yung mga bagay po na ayaw ni Lord, dapat yun din yung mga bagay na ayaw natin. Kung ano yung nakakapag-displease kay God, yun din yung mga bagay na kailangan nating iniiwasan. So, halimbawa ito,